Amin ko, kaya ngumiti naman siya at hinalikan ako sa tungki ng ilong ko. Ako muna ang masasaktan niya bago ikaw, Stella. Pangako ko yan sa'yo at sa magiging baby natin, he said sweetly, kaya kinurit ko siya sa pisngi. You're always mentioning the baby, ha? Obvious na excited ka. Natatawang saad ko. Kaya natawa na rin siya. Nahampas ko tuloy siya sa balikat dahil sa bigla ang paghalik niya sa pangako. I swear, after this week or 2 weeks, magkakalaman yan. Nakangising saad niya. Kaya tumango na lamang ako para manahimik na siya. Alright, sabi mo eh. Let's rest now, Drake. Marami pa tayong kakaharapin sa susunod na araw. Pagyaya ko at sabay naming binagsak ang katawan namin sa kama. After 2 weeks of that incident, nawala rin si Colleen sa kumpanya namin. Nalaman na lang namin na pinalis siya ng daddy niya dahil sa ginawa niya sa akin. Dahil doon ay nagulat naman ako. At the same time ay nakahinga ng maluwag dahil walang manggugulo sa amin ni Drake. Pero may parte sa akin na natatakot dahil sa pananahimik ni Colleen. Baka mamaya ay tahimik na pala siyang kumikilos nang di namin alam. Hey wife, what are you thinking? Kanina pa kita tinatawag but you're too occupied. May I know what's going on in your head? Nakayakap na tanong sa akin ni Drake, kaya humilig naman ako sa balikat niya. This past few days ay mas gustong gusto ko ang amoy ni Drake kesa sa pabango ko. Minsan pa nga ay ayoko nang umalis sa tabi niya kahit nasa photoshoot pa kami na hinahayaan na lang niya. Something's off about Colleen, Drake. Out of the blue kong saad, pinakatitigan niya akong mabuti at sumang-ayon. You're right, my wife. Something's off, kaya palagi akong nasa tabi mo. Anytime or anywhere she can attack you. That's why you need to be careful too. Anya, habang hinahaplos ang tiyan ko, kaya napatango naman ako. Wala kang work? I baby talk, kaya ngumiti naman siya sa inasal ko. I don't have work today, baby. May pupuntahan kasi tayong party ngayon. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. I'm not aware. Nakakainis tong si Drake, di man lang nagsasabi. You're going to expose our relationship? Lalong iinit ang mga mata sa atin ng media. Kaya pinag-off nga muna tayo ni manager dahil nahahalata na tayo. Nakangusong saad ko, kaya mabilis naman niyang hinalikan ng labi ko bago sumagot. The party that we're going to attend is a masquerade party, wife. Nakasuot tayo ng maskara kaya hindi nila tayo makikilala. Trust me, sumama ka na sa akin, okay? Pamimilit niya. At dahil wala na akong magawa kundi ang tumango, kahit gusto kong matulog, kailangan ko ring bantayan ng asawa ko. Baka mamaya ay nandun palang Colleen na yun. I look sexy in this satin ruffled cold sleeve dress. Pagpupuri ko sa sarili ko at umikot pa. Nakabon ang buhok ko at may iilang takas na buhok. Light lang ang makeup ko dahil maganda naman ako. Ewan ko ba? Pero gusto kong ako ang pinakamaganda sa mata ni Drake kahit araw-araw naman niyang sinasabi sa akin. Nang mapansin kong hindi pa ako nakakapagpabango, ay kinuha ko ang paborito kong pabango. Pero nang maamoy ko ito ay halos maduwal ako dahil sa iba ang amoy nito pagdating sa akin. Kaya wala na akong nagawa kung di ang ibaba ito at ang pabango ni Drake ang pinangwisik ko. Nang makontento na ako ay bumaba na ako. Nakita kong naghihintay sa akin si Drake kaya nginitian ko siya at kitang-kita ko ang pagkamangha sa mga mata niya. Oh God! You're the most beautiful woman that I've ever seen. Pagpuri niya, kaya humalik naman ako sa pisngi niya at umikot pa sa harapan niya. Mabuti lang, sagot ko pa, kaya hinawakan niya ako sa bewang at gumayak na. Hinawakan niya pa ang ibabaw ng ulo ko para hindi ako mauntog sa sasakyan. Nang akmang ako na ang magkakabit ng seatbelt, ay inunahan na ako ni Drake at siya na ang nagkabit. I smile a little bit every time he does these little things to me. Mas lalo ko siyang minamahal. I love you. Puno ng pagmamahal kong saad, kaya umangat naman ang mukha niya at mabilis akong ninakawan ng halik sa labi. I love you too, baby. Ganti naman niya at sinimulan niya ng paandarin ang sasakyan. Dito lang ba sa village natin gaganapin ang party? Pag-uusisa ako, kaya mabilis naman siyang sumagot habang nakatuon ang atensyon sa kalsada. Yes, baby. Sa kaibigan ko na party ang pupuntahan natin. May announcement na importante. Nang marinig ko yun ay napatango na lamang ako.
Wala pang 15 minutes ay tumigil kami sa isang malaking bahay. Base pa lamang sa mga sasakyan na nakaparada dito, ay malalaking mga tao ang makakasalamuha namin. "Are they all businessmen too, hubby?" I asked again when he handed me the mask we are going to use. "Yes, don't worry, lahat sila ay pribado rin katulad ko. Kaya kahit ipakilala kong asawa kita, ay hindi yun lalabas sa publiko." Anya, kaya tahimik na lang akong sumama sa kanya. Pagpasok namin ay sa amin nakatitig ang lahat. Kahit nakatago na ang mukha naming dalawa ni Drake, ay naaasiwa pa rin ako. Kaya pinisil naman ni Drake ang bewang ko at bumulong sa tenga ko. "Relax, baby. Wala silang gagawin sa'yo." Pagpapakalma niya at nakatulong naman ito. Tumigil kami sa isang malaking table. Ang mga nakapalibot dito ay mga kalalakihan rin na may mga kasamang babae. "Pre," bati ni Drake sa isang nakapulang suit at nag-fist bump. Ang sumunod naman ay naka-blue na suit ang bumati kay Drake at panghuli itong naka-maroon. Matapos niyang bumati ay mas lalo pang hinapit ni Drake ang bewang ko at ipinakilala ako sa mga kaibigan niya. "She's Stella, my lovely wife. Alam kong nakita niyo na siya, but hindi lang nang malapitan." Pagpapakilala niya kaya ngumiti naman ako sa tatlong lalaki na sabay-sabay nila akong tinitigan. "Good evening, Drake's wife. I'm Alistair, and this woman beside me is my wife, Agnes." Pakilala ng nakapulang suit, kaya umawang ang labi ko at binati ang babaeng katabi niya na nakangiti sa akin ngayon. Ang sumunod naman ay ang naka-blue na suit. "I'm Cairo, best man ni Drake ng kasal niyo. This beautiful lady beside me is my wife, Sandra." Hindi na rin ako nagulat sa sinabi nito dahil halata naman. Ibig sabihin, lahat silang magkakaibigan ay may mga asawa na? Wow, friendship goals ha? At ang panghuli naman ay itong nakamaroon na suit. Ngumiti naman siya sa akin at nagpakilala na rin. "Ma'am Riker, magiging ninong ng anak niyo," sabi ng asawa mo. Pagbibiro niya pa, kaya nagtawanan naman kaming lahat at ipinakilala rin ang babaeng katabi niya. "And yes, tama kung ano man ang iniisip mo. Asawa ko to, Leah, my wife." Anya habang nakatitig sa asawa niya na binati ako. "All of us are married, wife. Pero walang nakakaalam dahil pribado nga kami. So calm down now." Ani ng asawa ko, kaya nginitian ko naman siya. "I'm relieved now," I assured him, at doon ay nagtuloy-tuloy ang party. Minsan ay pinapakilala ako ni Drake sa mga naglalakihang negosyante na natutuwa dahil nag-asawa na raw ito. "I'm glad that one of the most beautiful model in the world is your wife, De Silva." Magiliw na saad ng matandang kausap namin habang ang asawa naman nito ay kinikilig din. "The two of you are perfect for each other, Iha." Manghang saad ng ginang na pinagpasalamatan ko naman. "Thank you po. I know that your marriage is secret, but just like my husband and I know that one day you'll tell it to the world." Nakangiting saad niya at ngumiti naman ako. Nang maramdaman kong naiihi ako ay bumulong ako kay Drake at nag-excuse. "Come back quickly, okay?" Habilin niya at mabilis naman akong tumango. Matapos akong umihi ay imbis na bumalik kay Drake ay sa garden ako dumiretso. The crowd there is overwhelming me. Kahit ilang tao pa lang ang nakakausap namin ay pagod na ako. Gusto ko nang magpahatid na lang, kaso ayokong istorbohin si Drake dahil nag-i-enjoy pa siya sa ginagawa niya. Siguro papahinga muna ako dito sa garden. Presko kasi ang hangin. Pinikit ko ang mata ko at mahinang dinuyan ang swing. Katamtaman lamang ang lamig kaya mas lalo pa akong inaantok. "Wife, why are you here?" Naramdaman ko kaagad ang presensya ni Drake kaya mabilis akong yumakap sa batok niya at inihilig ang ulo ko sa dibdib niya. "I just want to rest, hubby. Masyado ako na-overwhelm sa ginawa mo." Pag-amin ko at naramdaman ko naman ang paghaplos niya sa likod ko. "Ganun ba? Okay, let's stay for a while." Anya, kaya lumapat ang kamay niya sa bewang ko at mahina kaming sumabay sa music. Siguro ay nagsasayaw na sila sa loob habang kami naman ni Drake ay dito pinili dahil mas tahimik at komportable. "Are you happy with your life right now, wife?" Nagulat naman ako sa naging tanong ni Drake, kaya nag-angat ako ng muka at ang mga mata niya ang sumalubong sa akin. "Yes, because I have you."
I'm thankful that I have you, Drake. That's why I'm happy and content in my life right now. Nakangiting saad ko na nagpangiti naman sa kanya. Me too, wife. I'm happy and content in my life because you came. And I am so thankful that I got you. I love you, Stella. I really do. May namumuong luha sa mga mata niya, kaya hinawakan ko ang pisngi niya at gumanti. I love you too, Drake. Always and forever. After saying those words, his lips crashed into mine. After that, tomorrow morning, Drake and I became viral because of the kiss that we shared last night. Drake De Silva and Samantha Montesilio were caught kissing at a party. Are they really dating? Someone caught us! Pag-amin ko nang makausap ako ni manager. Kaninang umaga lang ay tinawagan niya agad ako at ipinakita ang headline na kumakalat ngayon sa social media. Some of my fans are shocked and happy, lalong-lalo na ang mga sumusuporta kay Drake. Ang problema lang namin ngayon ni manager ay ang mga fans ni Colleen. Some of them are attacking me through harsh words. Ang iba ay nilalagyan pa ng katatawanan ang naging photoshoot ko. But ang pinakamalala ay may mga nagsisend sa akin ng mga death threats. Alam kong sanay na ako sa mga hates dahil sa tagal ko na sa industriya. Pero hindi ngayon. Hindi ko din nakalain na maaapektuhan pa rin ako. Nang mabasa ko ang ibang threats at memes sa akin ay umiyak na kaagad ako, kaya kinuha muna ni manager ang cellphone ko para kausapin. Do you feel better now, Stella? Pansin ko lang this past few days ay pabago-bago ang mood mo. Minsan naman ay bigla ka nalang iiyak kapag may nabasa kang hindi maganda tungkol sa'yo. Tapos lagi kang tulog pagkatapos ng photoshoots. May nararamdaman ka ba? Sakit? Sunod-sunod niyang tanong. Kaya umiling ako at nagsimula na namang umiyak. Ano ba yan? Tingnan mo, tinatanong lang kita, umiyak ka na naman. O baka naman nag-away kayo ng matindi ni Jake kaninang umaga kaya ganyang kaka-emotional? Kaya mabilis akong umiling at sumagot. No, we didn't fight. Kung may hindi man kami nagkakaintindihan ay pag-uusapan namin yun. Paliwanag ko, kaya mas lalong lumukot ang mukha ni manager sa narinig. Siguro kaya lang nagiging iyakin ako dahil sa stress. Baka nabigla lang ang katawan ko dahil mas tumalala ang mga hate na napupunta sa akin. Tapos mga fans pa ni Colleen na yun ang nangunguna. Umiiyak kong paliwanag, kaya tumabi sa akin si manager at niyakap ako. Tahan na. Gumagawa na kami ng paraan para ayusin yan. Kayo naman kasing dalawa eh. Bigla-bigla nyo na lang ini-expose ang sarili nyo. Pinagsabihan niya ako. Pero ang mata ko ay nakatuon lamang sa TV na nasa harapan namin ngayon. Si Drake na ngayon ay maaliwalas ang muka at kaharap ngayon ang mga reporter na nagkakagulo dahil nandito pala siya sa building namin. Anong ginagawa niya dito? Tapos na ang shooting naming dalawa. Bakit nandito siya? May nakalimutan ba siyang ibigay sa akin? Drake, totoo bang kayo ni Miss Samantha? Paano na si Colleen? Ilang months na kayong nakikita ni Stella, Drake? Matagal na ba kayong hiwalay ni Colleen? Dahil maraming nakakahalata sa inyo ni Stella, miski daw sa photoshoot ay ang sweet niyong dalawa. Mapa-off at on-cam man daw. Si Stella ba ang dahilan ng paghihiwalay ninyong dalawa ni Colleen? Yan ang mga binabatong tanong kay Drake. Imbis na umalis at hayaan na lamang ang mga reporter, ay kalmado lamang niyang sinasagot ang mga tanong na binabato sa kanya. Ako naman ay kinakabahan dahil sa mga kinikilos ni Drake tungkol sa relasyon naming dalawa. Is he going to expose us? Drake, don't do it. May oras para dyan. First of all, I want to clarify things about me and Colleen. Colleen and I are over for 5 years already, kaya wala kaming relasyong dalawa. Kahit bumalik na siya ay wala na akong nararamdaman dahil may Stella na ako nung mga oras na yun. Pag-amin niya, habang ako naman ay tuluyan ng nabingi. Ibig sabihin, matagal na kayong may relasyon ni Stella? Kasal na ba kayong dalawa ni Stella? May nakakita kasi na pareho kayo ng singsing na suot. Dahil doon ay mas lalong nagkagulo ang mga reporter at nagpatuloy si Drake sa pananalita. Yes, Stella and I have been in a relationship for almost 8 months. Kaya wala siyang kinalaman sa paghihiwalay namin ni Colleen dahil matagal na kaming wala. Stella and I have a private and happy relationship. If you are asking if we are married, what do you think? Nakangising saad ni Drake at pumasok na sa loob ng kumpanya namin.
Pinatay ni manager ang TV at tumili dahil sa sinabi ni Drake. Habang ako naman ay parang nakalutang sa langit dahil sa narinig ko. Drake is now exposing us little by little. He's now going to reveal his secret. And that's me. He's exposing me little by little. Stella, ano bang format ng prayer mo at nagkaroon ka ng isang asawa na katulad ni Drake? May kakambal ba siya? May kamukha? Pagtatanong ni manager, kaya sinamaan ko siya ng tingin dahil sa sinabi. Isa lang ang asawa ko sa mundo, kaya hanap ka na lang ng iba. Pagbibiro ko, pero inirapan niya lang ako at sabay kaming napatingin sa pumasok at nakangiting mukha ni Drake ang bumungad sa akin. Good afternoon, wife. I bought lunch for the 3 of us. Anya at pinakita sa akin ang paper bags na may pangalan ng isang sikat na restaurant. Tumabi siya sa akin at hinalikan ako sa pisngi. Narinig ko pa ang pagrereklamo ni manager, kaya natawa naman ako. Ano ba yan? Masyadong sweet. Tara na, kain na. Kanina pa nagugutom yung asawa mo, Drake. Aba, umiyak pa nung walang pagkain dito. Pagsusumbong ni manager, kaya napanguso naman ako. Sasanay akong may pagkain. Pagsagot ko, kaya nginisiyan niya lang ako at nang naamoy ko ang pagkain niya, ay mahina ko siyang naitulak. Manager, baho na pagkain mo. Ilayo mo nga sa akin yan. Pagsigaw ko. Pero hinampas niya lang ako sa braso at mas lalo niya pang nilapit ang ulam sa ilong ko. Anong mabaho? Ang bango, Stella. Amuyin mo nga kasing maigi. Pamimilit niya pa. Kaya nang muling maamoy ko ito, ay parang hinalukay ang tiyan ko. Kaya napatayo ako at tumakbo sa CR para sumuka. Nang makapasok ako ay mahigpit akong napahawak sa lababo. Puro tubig lang ang lumalabas sa bibig ko. Sumunod naman ang dalawa. At naramdaman ko na lamang ang paghaplos ni Drake sa likod ko. Are you really okay, wife? Ilang araw ka nang ganyan. Kada aalis ako lagi ka nagsusuka. Ani Drake, kaya sumunod naman si manager na nagsalita. Oo, ganyan din yan minsan dito. Minsan ang init ng ulo, minsan naman ang kulit. Minsan hinahanap ka kasi namimiss ka na daw. At saka, napapansin ko rin na parang lagi siyang nagsusuka. Sunod-sunod niyang saad. At napahawak naman ako sa bibig ko dahil muli na naman akong nagsuka. Hindi kaya buntis yung si Stella? Pareho kaming napatingin ni Drake kay manager na ngayon ay nanlalaki ang mga mata. Ako naman ay parang matutumba dahil sa narinig. Mabuti na lamang at mabilis akong nahawakan ni Drake sa bewang. Drake, bumili ka ng pregnancy test ng asawa mo. Ganyan kapag buntis. Utos niya at inilayo sa akin si Drake na ngayon ay nakatulala pa rin sa narinig. Ikaw, Stella, umupo ka muna at hintayin nating makabalik yung asawa mo, saad ni manager. At itinulak na si Drake palabas ng pinto. May pharmacy dyan sa baba. Mag-ingat ka na lang sa pagbili, baka mamaya ay may kumuha ng litrato at mag-viral na naman kayong dalawa. Paalala ni manager. Kaya tumango na lamang itong asawa ko at tuluyan ng umalis. Ako naman ay nanlalamig dahil sa iniisip. Paano kung puntis na kaya ako? Dapat ay nung 1 linggo pa ako magkakaroon pero nagtaka lamang ako nang hindi ako nadatnan. Akala ko lang nung una stress lang ako dahil sa sunod-sunod na trabaho. Pero mukhang hindi pala. Mukhang nagkatotoo nga ang mga sinasabi ni Drake. Mismong kasal may nangyari sa inyo ng asawa mo, no? Paninigurado ni manager. Kaya kahit nahihiya ay tumango ako bilang pagsang-ayon. Yes, I thought it was just the stress. But na-realize ko yung lahat ng sinabi mo ay sintomas ng pagbubuntis. Mahina ang boses ko, kaya kitang-kita ko naman ang saya ni manager kahit di pa kami sigurado. You deserve this, my baby girl. Oras na rin para ikaw ang sumaya. Oras na rin para sumaya kayo ni Drake. Matatanda na kayo kaya deserve nyo magkaroon ng pamilya. Dahil doon ay naging emotional naman ako. This is the thing you wanted me to buy, wife. And now use it. Utos ng asawa ko nang makapasok siya sa opisina namin. Kaya tiningnan ko muna ang hawak niya at nanginginig ko itong kinuha at tumiretso sa CR. Nang mabasa ko ang instructions ay mabilis ko itong sinunod at ginawa. Matapos ko itong ihian ay huminga ako ng malalim dahil sa kabang nararamdaman ko. Paano kung maling hinala lang pala kami? Masakit dahil gusto na namin magkaroon ng anak ni Drake. Paano naman kung positive? Masaya dahil matupad na namin ang isa sa mga pangarap namin. Pero